sa Binyang Laguna. Katoliko talaga, ang aking nanay, ang aking tatay, bagamat babaero, nilayasan kami. Ay patuloy pa rin ako at lumaki ako sa aking lola. Ang aking lola is a devoted Catholic. Katoliko talaga sila. May Santo Niño kami, may Nazareno kami, at nung ako'y maliit-liit pa, ginagawa kong kutsi-kutsihan. Pinaikot-ikot ko. At nung kami naman ay nalipat dito sa San Isidro, meron kaming kapitbahay na ministro, manggagawa. Hindi ko na lang papakalanan dahil baka pagpunta ko sa NAIA, abangan ako, nakakatakot na. Mag-ingat tayo. Gaya nga ng nasa 2028 ng gawa, ang sabi ng mga apostoles, ingatan ninyo inyong sarili. Sa papaanong paraan? Sa 24:13 ng Mateo, kung tayo magtitiis hanggang wakas. Kaya tayo, tiis-tiis lang. Wala mang makain, tiis-tiis lang. Kaya nga ngayon ako, kakatiis. Kaya ngayon, nung nakausap ako ng aming kapitbahay na iglesia ni Manalo, doon ako nag-umpisa na magbasa ng Biblia. Oo nga, totoo nga, no? Pinabasa sa akin. Clinton, ano po ba yung tunay na iglesia? O ikaw, sumama ka sa doktrina namin, sumama nga ako. Pero wala akong interes. Nagka-interes ako dahil binigyan ako ng cheeseburger. Dahil yun ang kanilang marketing strategy. At hindi naman kataka-taka, sapagkat pinagpapauna naman ni Apostol Pablo, 2,000 taon na nakakaraan, nakasulat naman sa Biblia, sa 4:17 ng Galacia, may magmamalasakit sa inyo, hindi sa mabuting akala. Magmamalasakit yan, kakatok-katok pa nga eh. Nung nakaraan nga, meron kumatok eh. Katok sila. O, tao po, sino po sila? Gusto niyo po bang malaman ang tunay na kaharian ng Diyos na si Jehovah? Sagot naman yung lola ko. Ako, paano po? Mag-donate ka lamang sa amin ng 50 pesos, makikita mo na ang kaharian ni Mr. Jehovah. O, ganun ang taktika nila. Minsan, maninira sa simbahang Katoliko, uunahin yung remulto, uunahin yung pangalan. Dahil ang tactics ng Iglesia ni Manalo, tumitira muna sila sa pangalan. Unang pinaunawa sa akin, ako lang naman itong Iglesia Katolika sa Biblia. Mas lalo walang Iglesia ni Cristo singular. Dahil ang nasa Biblia, nominative plural o Churches of Christ na referado sa simbahang Katoliko. Pero hindi ko pa agad naunawaan nyo, bagamat ako'y bulag, naakay ng mga bulaang mga ngaral, na ayon mismo kay Apostol Pablo sa 4:17 ng Galacia, nagmamalasakit sa hindi mabuting akala. Kaya ako, yung kapitbahay namin, at yung aking mga kaibigan, pasok sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. At nagduda na ako. Dahil yung kaibigan kong manggagawa, nagpasok ng babae sa kanilang parang kumbento. At doon ako nagduda. Nagtaka na ako ng nagtaka. Bagamat nahahangaan ako sa kanya, ngayon patay na siya. Hindi sa babae, kundi dahil sa rabis. Namatay siya hindi dahil sa kagat ng babae. Dahil babaero ito eh. Namatay siya dahil sa kagat ng aso. Kaya ipanalangin natin ang kanyang kaluluwa, si Clinton, dahil siya ang unang naging mentor ko sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. At sa sobrang talino niya, ang naituro niya sa aking talata, 16:16 ng Roma at 8:40 ng 1. Ano lang? At ngayon, pagkatapos noon, naglaylo ako. Parang medyo naging ateista ako na wala ng bilib sa Diyos dahil nakita ko ang aming maestro, nagpapasok ng babae, nagpapasok ng mga alak-alak dun sa kanilang parang kumbento. Nakapanood naman ako ng programa ni Mr. Eliseo Soriano, yung Ang Dating Daan. Papapungan pa lang gago! Ito yung sinabi. Mura agad ang sinabi. Sabi ko, ayos ito ah. May gato palang nangangaral. At agad naging idol ko si Mr. Soriano. Na siya namang ginagamit kong estilo sa diskusyon sa awa tulong ng Diyos. Dahil ni isang pastor na protestante, napalayas namin sa plaza sa pamamagitan ng ganong estilo. Pero yung pagmumura, hindi ko na kinuha. Dahil ang sabi nga ni Apostol Pablo, sa unang Thessalonica 5:22, layuan ang bawat anyo ng masama at subukin ang lahat ng bagay. Kaya wala na masama kung susubukin natin yung estilo. Basta huwag lang yung mura. Huwag lang yung mabahing bungangan ni Mr. Soriano. Dahil baka makahawa pa ako sa aking mga kapatid. Dahil ang masamang kasama, sa 15:33 ng unang Korinto, sumisira ng magandang ugali. Kaya nung una, nasira ang ugali ko, naglaylo ako sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, at naging basagulero. Dahil sa kanila. Kaya lahat, hinahamon ko ng suntukan. Sa palengke, sa kanto, ako ang laman ng barangay.
Kaya kung nanonood man yung kapitan sa aming barangay, siguro, mamaya pa na rin yun, si Kapitan Boy Marpil, kilala niya ako dahil ako ang pabalik-balik sa kanila noong 2020 hanggang 2021. At sunod nun, naanib na ako sa Iglesia ni Soriano o tinatawag na ang dating daan o Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Malaman at nakasalamuha ko rin si Daniel Rason, ang kanilang kinikilalang sugo, na bagamat ngayon ay patay na si Eli Soriano, siya nang pumalit. Hindi na sugo, subo na. Dahil yung mga miyembro, napasubo na. Katakot-takot na target, katakot-takot na pera, katakot-takot na mga assignment na pinapagawa nila na hanggang ngayon pabigat pa rin sa kanilang mga miyembro. Kaya ako, naglaylo rin sa kanila, bagamat kinikilala ko siyang sugo, at yung iba pa, yung mga KNP, sila Mel Magdarao, yung nakausap ni Father Darwin, kilala ako niya. Sila Joseph Malyari, nakasama ko yan. Pero simula noon, lumabas na ako sa kanila. Sa kadahilanan na yung itinuturo ni Daniel Rason, iba na sa itinuturo ni Mr. Eliseo Soriano. Bakit? Dahil nung panahon ni Mr. Eli Soriano, pwede ang diskusyon. Kaya nakakalat-galat sila. Ang top na nakakalaban nila yung SPMS o yung St. Peter's Man Society. Sila Mr. Froilan Garza, iba pa, hindi ko nakilala yung iba, mga ulyanin eh. Yung iba-iba po nilang mga debatidor. At simula nun, nung buhay pa si Eli Soriano at nung namatay na, iniba na ang aral. Ang dami nang nagtaka. Maski ako nagtaka na rin, nagtanong ako sa manggagawa, bawal magtanong sa kanila. Samantalang yung tunay na Kristiyano, sa 3:15, sa unang Pedro, handa dapat sa pagsagot. Doon na kami nagkaroon ng pagdududa nung ako'y naanib sa Iglesia ni Soriano o tinatawag na Members Church of God International. Hindi lang ako, kundi kami ng mga kasama ko. Sabi ko, bakit ganito nang tinuturo dito? Hindi na ito yung tinuro ng ating dakilang subong si Mr. Soriano. Dahil ang pagkakilala namin o sugo, alagad sa Ginoo, alagad sa Diyos. Pero may ginagawa pala siya na hindi nasanggaling sa Diyos at yun ang pakikiapid sa kapwa lalaki na siyang gawa ng laman sa 5:19 ng Galacia. Kaya napapagtanto nyo, talagang ang lambot niya kumilos. Sino po nakapanood nung ang dating daan? Ayun, siguro Kaya makikita nyo, lambot-lambot siya kumilos. Kaya ang iglesia naman ni Manalo, pinaparatakan siya na bakla, pero itinatago lang namin mga member. Pero alam namin sa sarili namin na si Mr. Eli Soriano ay bayot talaga. Bakla talaga. Tinatago lang namin. Kaya yun ang nahawa sa akin. Kaya yung kilos ko minsan, pag nagpag-diskusyon, bakla na rin. Kaya yung nakadiskusyon ko si Bro Jando Alabado, ang akala ni Bro Jando, bayot rin ako. Mapapansin nyo? Kaya yun, balik tayo sa istorya. Kami ay nagdiwaliw at kami ay umalis nung namuno na si Daniel Rason. At gumawa kami ng sarili naming grupo at ako ang namuno at ang pangalan ay Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Katulad rin ng kay Eli Soriano, ang kinikilala namin suko, si Eli Soriano. Ang kinikilala namin propeta, si Eli Soriano. Pero ako nagtuturo sa kanila. Ngayon, ako rin ang naging kanilang debatidor at inihahain lalo na sa mga CFD. Kaya kung napanood niyo po yung punto por punto noon, kadalasang kamurahan ko si Bro Jando Alabado. Halos kada papasok ako sa Zoom, walang araw na hindi kami nagmumurahan ni Bro Jando Alabado na sa pagkapikon ko, tinataas ko na lang ang aking talampakan. Galit na galit siya. Talagang high blood sa akin ito, si Bro Jando noon. Halos magsutukan pa nga kami kung nagkataong talagang magkalapit kami noon at hindi sa Zoom. Ngayon, nagkahamunan kami. Gumawa kami ng tema dahil ang akala ko, ang makakalaban ko ay si Father Darwin Didgano. Dahil kami mga MCGI, talagang high blood kami kay Father Darwin Didgano. High blood kami kay Father Darwin. High blood kami kay Brother Jando. Katunayan, yung isang lokal sa De La Paz, kilala si Bro Jando. Ang tawag pa nga sa kanya, Jandugong. Ano mo nakuha sa MCGI yung pangalan na yun? Itinawag naman sa akin ni Bro Jando, Albasura. Mas malala. At yun, nagkahamunan na kami. At hindi ko alam
na yung paghahamon pala na yun, yung pala ay magiging kasangkapan ng Diyos upang maibalik ako sa tunay na iglesia ng Diyos na hindi bogus, kundi si Kristo mismo ang nagtayo. 2,000 taon ang nakakaraan. Kaya sumabak ako, gumawa kami ng tema, patutunayan ko na si Santa Maria ay hindi ina ng Diyos ayon sa Biblia. Una pa lang, pambanti na ako. Sino kayo makakalaban ko? Ito, ba't ang pangit naman yan? Sabi ko. Ano ba yan? Alima? Kaya ang tawag ko pa kay Bro Paul Alima. Sino? Alimango ba to? Ano ba klaseng alimango ito? Ano ba klaseng talangka ito makakalaban ko? Yung pala, pagpunta namin, winelcome agad ako ni Bro Caloy. Palakpakan natin si Bro Caloy. Kaya wala dapat ikatakot itong mga SDA na ito, lalo na itong sila Chris Bacalaris eh. Bakit sila natatakot dumayo ng Bohol? Samantalang ako ng protestante, winelcome ako, may accommodation ako, may pagkain pa ako. Tawa tulong ng Diyos. Kaya yung mga sinasabi nila na papatay daw dito, kukuyugin, hindi totoo yun. Kasinungalingan yun. Hindi nasa galing sa Diyos yun, kundi sa Diablo, gaya ng nasa 8:44 ng Juan. Ngayon, nagpirmahan kami. Patutunayan ko si Santa Maria ay hindi ina ng Diyos ayon sa Biblia. Ang akala ko si Bro Paul, maliit na lalaki lang. Pagpunta ko sa stage, pambihira. Ang laki pala nito. Kala ko alimango. Alima pala. At simula nun, ninervyos ako ng gusto. Naglamig ang kamay ko. Sabi ko, bakit ganito ang nararamdaman ko? Sa mga ibang diskusyon ko, di naman ako nakakaramdam ng ganito Ba't ako nakakaramdam ng ganito? Kaya pag nireview nyo ang diskusyon, ang dami kong Mountain Dew sa aking gilid. Pampalipas nervyos. Kaya ang hirap baluktutin. At pagkatapos ng diskusyon na yon, yung baluktot kong pananampalataya ay nadiretso, sapagkat kung iniliko ko na si Santa Maria ay hindi ina ng Diyos, anong ating Panginoon sa Kristo? Di sana bumalik na lang ako sa iglesia ni Manalo. Dahil hindi naman pwede si Kristo ay maging tao lang. Siya ay Diyos at tao, ayon mismo sa aral ng simbahan, at ayon rin mismo kay Apostolo Pablo sa 2:9 ng Kolosas. At pagkatapos ng diskusyon na yon, naliwanagan ako, hindi ko muna pinaalam sa aking mga kasamahan, pero nalaman nila, kaya katakot-takot, naggago, tanga, inutil, tarantado ang inabot ko pag uwi. Talagang mura ang inabot nila sa akin. Ako pa lang, ang inabot ko sa kanila ay mura. Pero sa ganon, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil winelcome ako ng simbahang Katoliko na siyang tunay na iglesia ng Diyos, hindi yung bogus na iglesia ng Diyos na papalit-palit ng pangalan. Simula noong 1980s, Iglesia ni Yahweh Masaha Incorporated, Bayan ng Katotohanan, ngayon naman ay Members Church of God International. Ano ba talaga? Ang sabi-sabi, tinusuno ng kawikaan, ang mabuting pangalan may higing piliin. Ba't ang papangit ng pangalan na pinipili ni Mr. Soriano? Tapos ngayon naman, namatay na si Soriano, nabubulok ng katawan sa Brazil, bago na naman ang pangalan, MCGI Cares. Kaya kung maghahanap tayo ng letra por letra, wala sa Biblia. Kaya, laking pasasalamat ko sa Diyos, noong ako'y bulag pa, sa pamamagitan ng diskusyon na yon, sa pamamagitan ng CFD Diocese of Tagbilaran, naliwanagan ako at naibalik sa tunay na iglesia ng Diyos na siyang haligi at saligan ng katotohanan sa 3:15 ng unang Timoteo. Kaya salamat sa Diyos mga kapatid, kala Bro Kenneth at kay Bro Jando, na dati tawag ko ay Jandugo, nawala ako sa pagkabulag, nalaman ko ang katotohanan na ayon mismo sa Biblia na siyang magpapalaya sa inyo. Amen? Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Muli, salamat po sa inyo. Salamat. Kung pwede na ako kumanta bibigyan ko kayo ng number Gusto niyo ba? Ayaw niyo? Kanta? Alam niyo yung bato sa buhangin? Sige, ayaw. Kantahin natin para sa inyo. Ayan. Kapag ang puso'y natutong magmahal. Sabay kayo. Bawat tibok ay may kulay at buhay. Ngunit kung ang pagsuyo'y lilipas din, bagay kaya ang bato sa buhangin. Tuloy mga kapatid. Kay hirap unawain bawat damdamin.
hanggang libing sa langit. May tagpuan rin at doon hihintayin itong bato sa buhangin. Palakpakan natin ang Panginoon. At muli, salamat po sa Diyos.